Magandang araw po mga kabarangay. Muli po lumabas sa balita sa ginanap na survey nitong nakaraang July lamang. Lumabas po na nangunguna pa rin ang Duterte tandem. Ibig po sabihin niyan, Sara Duterte Carpio for President and Rodrigo Roa Duterte for Vice President. Itong mga tao pa rin po na ito, yung mga nasa opposition, ang given personalities being the opponents and the prospective candidates for 2022 May election. Ano po ang rason sa ganitong consistency ng pangunguna po ng Duterte tandem? Ang ibig lamang po sabihin, paulit-ulit po na sinasabi natin, that in so far as the majority of the Filipino people are concerned, gustong-gusto po nila ang pamamahala ng ating Pangulo from 2016 up to now and up to 2022. In fact, meaning to say, the Filipino people are satisfied with the way President Rodrigo Duterte manages the country in his capacity as the President of the Republic of the Philippines. And the Filipino people wanted to continue that legacy of Duterte's style of management in the person of Inday Sara Duterte as the possible successor. Yan po ang ibig sabihin. Nais ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang liderato ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng paghalal sa kanyang anak na si Sara Duterte Carpio. At kung tatakbo po si Pangulong Duterte bilang Vice President sa 2022, siya pa rin po ang iboboto ng sambayan ng Pilipino upang makatiyak na yung kanyang paraan ng pamamahala ay maipagpapatuloy niya bilang Vice Presidente, katulong ang kanyang anak na si Inday Sara bilang Pangulo. It would in effect be a replica of the Davao experience, where once upon a time Sara was the mayor and the father was the vice mayor. So, yan po ang mangyayari. Ngayon, dito po sa kaugnay na balita na di umano 16 na senators ng United States of America have manifested to the State Department of the U.S. to deal with the alleged human rights violation issue of President Duterte in relation to his war on drugs. At dahil po dyan,
aktibo ang o the ICC, the International Criminal Court, appears to be active in pursuing the case against the President. Na kung nagkomento nga po dito ang ating Pangulo, na sabi niya, madadala nyo lang ako sa Netherlands bilang bangkay. Subukan yung pumunta dito sa Pilipinas, referring to the arresting officer of the ICC, at uhunahan ko na kayo. Well, ito po ang sinasabi natin. This would be the irony with this so-called ICC. Sapagkat tingnan po natin, the majority of the Filipino people are satisfied with the with President Duterte managing the country. Of course, isa po sa pinaka major component ng management ng ating Pangulo bilang presidente ay ang kanyang war on drugs at itong war against the local communist terrorists. Major components po yan. In other words, the Filipino people, the majority of the Filipino people are satisfied with the way the President launching this war on drugs. Hindi ito tinitingnan ng sambayan ng Pilipino bilang krimen at paglabag sa karapatan pantao. Kaya po napakabalinto na yung ibang bansa, yung international community, yung US halimbawa, ay nagsasabi na maraming violation ang ating Pangulo, that the President has committed crimes against humanity, where in fact the Filipino people are satisfied with the management of the President. Paano nilang masasabi na mayroong paglabag kung ang karamihan ng sambayan ng Pilipino ay nasisiyahan sa pamumuno ng ating Pangulo? Admittedly, mayroong nagsasabi, yan nga sila nga nagdemanda, itong opposition, headed by Robredo, by the Dilawans, sila nagreklamo niyan. Yun ang paningin nila at natural sapagkat sila ay opposition. At by all means, gusto talaga nilang mapatalsik ang ating Pangulo. But it is not because of the complaints by these people na yan naman ay kanila lang perception, ay huhulihin na ang ating Pangulo. Let it be known to the world. Let it be known to the US that we do not recognize the jurisdiction of the ICC, nor we recognize the interference by the US of the Philippine internal affairs. Hindi po natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. We don't care of what they say about those treaty, about that statute of Rome. Nor we do care
of the U.S. interference in the Philippines. We will defend, we will defend our president, our sovereignty, our dignity against intrusion by the U.S. or by the international community. At tinatawagan po natin ang sambayan ng Pilipino na manindigan po tayo na ipaglaban po ang ating kasarinlan laban sa paninikil ng mga dayuhan na yan dito sa Pilipinas. Yang mga oposisyon na yan na nagsusulong, katulad ni De Lima, katulad ni Robredo, ni Trillanes, ni Drilon, ni Pangilinan, at lahat ng mga nagsusulong ng kaso na yan sa ICC, mapatalsik lamang ng ating Pangulo. We consider them traitors. Yan po ang mga taksil sa bayan na dapat sila po ang mapatalsik dito sa atin. Naulit po natin yan, mga kabarangay. At dapat ang pamahalaan, ang administrasyon ni Pangulong Duterte, kung iyan po ay gagawin, the moment there is a manifestation of its eminence, ordering the arrest of the President, magdeklara po tayo, dapat iproklama ng Pangulong Duterte ang revolutionary government. Pagkat kapag hinayaan po natin yan, it means that the Filipino people is being deprived of a better government, a better administration by these foreigners who have no business interfering with us. Wala pong pakialam yung mga senador na yan ng Amerika na yan. Wala pong pakialam ang ICC na yan sa buhay nating mga Pilipino. Hindi po sila ang nabibiktima ng droga na yan. Sino po ba ang nakikinabang dito sa gira laban sa droga? Ang nakikinabang po dito ay ang sambayan ng Pilipino in terms of having a free drug society. Alam po natin kung ano ang dulot ng illegal na droga. Lucrative business po yan sa Pilipinas ng mga drug lords. Kaya po, ipinaglalaban nila yan. Ipinakikipagpatayan nila yan. Kaya kung gusto nating, if we really want to fight it seriously, kailangan po manindigan ang sambayan ng Pilipino. Kailangan gumamit ng dahas, ng pwersa ang PNP upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga drug lords na ito, mga addict na to na handang pumatay. Ngayon lamang po, matindi na ang inilunsad na lagiran laban sa droga. Ngunit kahit na noong suna ni Pangulong Duterte, sinabi niya na mayroon pa rin mga general sa PNP na involved. Patuloy na nagsasagawa pa rin ng mga illegal na proteksyon
laban sa mga inilulunsad na operation laban sa mga drug lords. At alam po natin yan. Even between the PDEA and the police, the PNP, nagkakaroon sila ng mga encounter dyan. Bakit? Sapagkat ibig lamang po sabihin, kahit sa mga agencies, within that agencies, merong iilan na mga protector. Nagpapakita po na ganito kalala ang problema sa droga. At pag alis po ni Pangulong Duterte, pag nawala si Pangulong Duterte, at kung ang papalit ay hindi si Inday Sara, muli magbabalik po ng doble o triple pa yung mga illegal na droga na yan. Kaya nga po nais ng sambayan ng Pilipino na ipagpatuloy ni Inday Sara Duterte ang programang ito na sinimulan ng kanyang ama. Itong gera laban sa droga. Sapagkat hindi po ito matapos-tapos. Nakakalungkot nga po na kailan lamang lumabas din sa balita na ang testigo laban kay De Lima na nakakulong po sa Muntinlupa ay namatay. Hindi po natin alam kung anong magiging epekto sa kaso. Sapagkat napabalita po na yung the witness against De Lima on this in her illegal drug case, namatay po. So, usually po, kapag hindi nakakapag-testify sa korte ang testigo, mababaliwala po yung kanyang sinumpaang salaysay. Halimbawa po, yung testigo na to nagbigay ng salaysay, sinumpaan, kailangan humarap pa rin siya sa korte para kung ano man yung kanyang sinumpaang salaysay ay makross-examine siya sa korte. Namatay na po. So we do not know. Baka mabaliwala ang sinumpaang salaysay niya. Sapagkat hindi siya, kung halimbawa hindi pa po siya na cross-examine about his testimony. So ano po ang epekto niyan? That will be weakening the case of the prosecutor against De Lima. Kung wala pong ibang competent witness to take the place of that witness who died, baka wala nang, baka ma-acquit in effect si De Lima. So, ngayon, ang question dyan, wala bang foul play doon sa pagkamatay na yun? Kasi ang sabi po, parang his stroke or heart attack. Well, of course, anyway, as we said, we give the benefit of the doubt, of course. So, iyon lang naman ang inaalala natin. Hindi tayo nagbibintang na baka may foul play na involved. We hope there is none. Wala namang allegation to that effect anyway. Pero ang problema po doon, ano ang magiging epekto sa kaso ni De Lima? Baka ma-acquit ng tuluyan si De Lima. At pag na-acquit po si De Lima, at wala na sa pisto si Duterte, di baka lulakas po uli yung illegal drug trade.
Pagkatapos nariyan po ang ating Pangulo, pakikialaman ng Amerika. Ano ba ang interes ng mga senador na ito sa itong mga US senators na to? Sasabihin nila, concerned sila sa mga human rights violation dito sa Pilipinas. Mas maraming ang violation sa kanila. Hindi ba yung mga racial discriminations committed by the US citizens against the non-US nationals? Is not that a violation of the human rights also? Kalukuhan po yan. Kalukuhan yan. Hindi po tayo papayag sa ganitong laro ng Amerika. Matagal na po tayong pinagsamantalan. Kaya nga po, ang ating Pangulo ay even more friendly to China than being friendly with the US. Kasi ginagago lang naman tayo ng mga Amerikano. And maybe it could be the reason kung bakit galaiti itong mga US senators laban kay Pangulong Duterte. At wala silang dahilan na nakikita upang mapatalsik ang ating Pangulo, kundi itong human rights violations, the alleged human rights violations by reason of the war against drug and war against the local communist. Yun lang naman ang paraan. So sa tingin po natin, yung friendliness, yung softness which President Duterte is showing towards China, and which is considered by the Americans to be anti-American gesture of the president. This might be the reason behind why the US wanted Duterte ousted. Sapagkat kung si Lenin nga naman ang nandyan, ulit-ulit nating sinasabi, yung mga dilawans na yan, then magagamit nila ang Pilipinas sa anumang paraan na gusto ng Amerika against China. Alam naman po natin itong development with respect to geopolitics in Asia Pacific, na ang China is posing threat to the world. So the Americans wanted to be sure that they can use the Philippines according to their purpose. But they cannot achieve that, or they could not do it with Duterte as president. Definitely not. So the first step is to oust him. Kudeta could not be possible as a means of ousting President Duterte. Why? Because the military, and the police have their loyalty on the president, plus the fact that the president has the popular support from the Filipino people. So they cannot use any person, any general in the military or the police to launch a kudeta for the purpose of ousting the president. So the only way for them to do that is by way of using this human rights issue filed by Trillanes and company before the ICC. So ito namang ICC, instrumento lang ito ng
Amerika. So ang gagawin nila, magpapalabas sila ng warrant of arrest para hulihin si President Duterte. At definitely, kung bibigay si Pangulong Duterte, uupo si Robredo, being the Vice President. So, para maiwasan tong ganitong eventuality, ang pinakamaganda po dyan, iproklama, magdeklara ng revolutionary government si Pangulong Duterte, gamitin itong Delta variant emergency at saka itong imminence of his arrest by the ICC, bumuo ng military junta, Vice Chairman si Sara, Inday Sara, para hindi makaupo si Robredo. At kung pumunta dito yung mga sinasabing arresting officer, hulihin yan at pag lumaban, patayin, barilin. Di bayaan natin kung anong gagawin ng US kung gigirahin tayo ng US. Tingnan natin kung yun ang gusto nila. Because if we allow this to happen, na arestuhin nila ang ating Pangulo, ito po ay magiging malaking insulto sa ating bansa. This cannot be done and we should not allow it. And we suggest na pag idineklara ang revolutionary government, hulihin lahat yan. Ikulong yung mga nag-file ng kaso sa ICC. Dapat ikulong yan. Nang sa ganon, wala nang kakontak yung mga Amerikano dito sa Pilipinas. Ay kung gusto nila ng gira, di tingnan natin kung girahin nila tayo. Ito lang po ang paraan upang mga kabarangay, huwag tayong maloko ng mga gagong Amerikano na to. Itong international community na to. Bakit ang China, pagdating dito sa sinasabi nilang arbitral award, international arbitral commission din ang naglabas, ba't din nila ma-enforce? Dahil takot sila sa China. Pero itong sinasabing human rights violation, pinapatulan ng Amerika. Katarantaduhan po yan. Matagal na tayong niloko ng Amerika. Sila umubos ng ating kayamanan sa Pilipinas. Simula pa nang dumating yan dito sa Pilipinas, wala nang ginawa kundi lukuhin tayo sa tulong ng ilang mga kababayan natin na naging taksil sa bayan. At ngayon ito namang mga dilawans, ito yung mga taksil sa bayan na nakikipagkunayban sa mga Amerikano para patalsikin ang ating Pangulo. Hindi po natin papayagan yan. Ipinakita na po natin ang ating suporta. Ipinakikita natin ang ating kagustuhan na manatili bilang Pangulo at kahit pangalawang Pangulo. At ang ating kagustuhan ay palit si Inday Sara para mamuno, para pumalit sa kanyang ama. So mga kabarangay, samantalahin po natin ang panawagan. Itong mga DDS na to, let us be united to defend our president against the atrocities of the United States of America. Pansamantala po, pinawakasan natin ang ating talakayan ngayong araw at muli ang ating pasasalamat. Inaanyayahan po natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat.